Sa video ito, ituturo ko sa inyo ang step-by-step process kung paano kumuha ng SSS number through online. Kaya tara, samahan nyo ko't panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin, kagaya sa akin Google Chrome, at pagkatapos i-type lang natin ang sss.gov.ph. At pagkatapos dito, dahil gusto nating mag-apply or kumuha ng SSS number online, i-click lang natin itong apply for an SSS number online. At may makikita tayong step-by-step guide dito. So pwede nyo pong basahin yan, pero huwag mag-alala kasi mamaya madidiscuss naman natin yan isa-isa. So kung okay na kayo at nabasa nyo na, pwede nyo nang i-click itong start. And then mapupunta na tayo dito sa pag-fill up ng registrant record verification. So kung nakikita ninyo may nakalagay dito na choose if registrant has complete name, last name and first name only, last name only, or first name only. So kayo na bahala pumili kung ano yung nasa pangalan ninyo, kung complete name ba or wala kayong last name or first name. So kagaya sa akin, meron akong first name, middle name, at last name, kaya complete name ang meron ako. Then, kung okay na, dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng last name, first name, at middle name ninyo. At may nakalagay na note dito, itong kulay pula, na kung meron daw mga special characters yung pangalan ninyo, kagaya ng mga sign na nandito, mas maganda pumunta lang kayo sa pinakamalapit na SSS branch at doon na lang po kayo magpa-register. So make sure guys na tama yung pagkakalagay ng last name, first name at middle name ninyo, dapat hindi po magkakabaliktad. Then kung meron kayong suffix kagaya ng junior, senior, the third, the fourth, ganyan, ilagay nyo na lang po dito. Pero kung wala, wag nyo na pong galawin yan. At pagkatapos dito sa baba, kayo nang bahalang pumili kung ano yung date of birth ninyo. And then dito sa baba, maglagay kayo ng active na email address ninyo. Yung alam nyo yung password at nabubuksan pa ninyo kasi magsasend po sila ng email doon para makaproceed kayo. So kung okay na at na-review nyo na, pwede na po kayo mag-proceed. I-click nyo na lang po itong box katabi ng I am not a robot para ma-checkan. At pagkatapos i-click nyo po itong box katabi ng I certify para ma-checkan. At kung okay na at wala naman problema, i-click nyo na po itong submit. And then may makikita po kayong ganito na nag-send daw sila ng email doon sa email address na nilagay ninyo. So kagaya ng sabi ko kanina, dapat active at nabubuksan pa ninyo yung email address na ilalagay ninyo kasi magsasend po sila ng email. Pero kung pag-check niyo ng email ninyo at wala doon, pwede nyo i-check sa spam or junk mail folders ninyo. Baka nandun lang po. So bali ganito po yung email na marireceive ninyo. So may makikita po kayong link dito. So dapat daw within 5 calendar days ay na-click nyo na po ang link nito kasi kung hindi nyo nagamit ang link nito, mag-e-expire po yan at balik kayo ulit sa pagre-register. So para makaproceed kayo, i-click nyo na lang po itong link. So itong may square. At pagkatapos, mapupunta na tayo dito sa pag-fill up ng basic information. So automatic nang may nakalagay na name of registrant, date of birth, tapos kailangan nyo na lang fill upan itong sex. Tapos dito sa baba, kailangan nyo fill upan itong mother's maiden name. So dito guys, kayo nang bahala pumili kung complete name ba meron yung mama ninyo, last name and first name only, last name only, or first name only. Tapos dito naman, ilagay nyo yung last name, first name at middle name ng mama ninyo nung dalaga pa kasi mother's maiden name yung kailangan nila. Tapos kung may suffix naman, ilagay nyo na lang po dito. Pero kung wala, wag nyo na pong galawin yan. Tapos dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng TIN number. So kailangan nyong ilagay yung TIN number ninyo pero optional lang po yan kung meron kayo ilagay nyo pero kung wala pwede rin hindi nalagyan yan. Tapos dito naman sa baba maglagay kayo ng mobile number. Tapos dito sa telephone number optional lang yan kung meron kayo pwede kayong maglagay pwede rin pong hindi. Tapos yung email address, automatic na pong nakalagay kasi naka-fill up na tayo kanina. Then dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng home address. So dito kayo nang bahalang pumili kung nasa Metro Manila kayo or nasa province. At kung nasa province kayo, click nyo tong select province. Then mag-select din kayo ng city and municipality. Pagkatapos mag-select kayo ng barangay. Tapos automatic na pong makikita nyo dito ang postal code.
At pagkatapos dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng building name, house number, street, and subdivision. So, huwag mag-alala guys kung ano lang yung meron sa address ninyo, yun lang yung ilalagay ninyo dito. So, for example, wala kayong building name, so street and subdivision lang, so yun lang fill upan ninyo. Hindi kailangang punuin yan. At pagkatapos dito na tayo sa baba sa pagpili ng purpose of registration. So kayo nang bahalang pumili kung for employment ba, self-employed, overseas Filipino worker, non-working spouse, claimant, or survivor, pensioner, or guardian. So kagaya nito, ang purpose ng client ko sa pagkuha ng SSS number ay for employment, kaya ito yung pinili natin. At kung okay na lahat, dito na tayo sa baba. So dito, mas maganda i-save nyo po muna kasi if ever may lakad pa kayo at hindi nyo matapos or accidentally na wala yung internet niyo, may babalikan pa kayo. So, i-click nyo po muna itong save, then may makikita kayong ganito, i-click nyo na lang po itong okay. Pagkatapos, pwede na po kayong mag-next. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa pag-fill up ng social status. So, automatic na po makikita yung name of applicant, date of birth, at yung sex dito. So, kailangan nyo na lang fill upan itong marital status, nationality, religion. By the way guys, dito sa religion, kung wala dito sa option nila yung religion ninyo, pwede nyo pong i-click itong other. At kung other yung napili ninyo, so dito sa other religion, ilagay nyo po ang pangalan ng religion ninyo. Pero kung nandun naman sa Buddhist, Christian, or Muslim yung religion ninyo, wag na kayong maglagay ng other religion dito. At pagkatapos kung okay na, dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng place of birth. So dito mag-select kayo ng country, tapos kayo nang bahalang pumili kung nasa Metro Manila or province kayo pinanganak. Then dito sa baba ilagay nyo po kung saang city or municipality kayo pinanganak. So kung okay na lahat, dito na tayo sa baba. So dito may option kayo. For example, may babalikan kayo na fill upan, pwede nyo i-click itong previous. Pero kung okay naman lahat, pwede nyo i-click muna itong save. At may makikita tayong ganito, i-click nyo na lang po itong okay. At pagkatapos, pwede na po tayong mag-proceed, i-click lang natin itong next. At mapupunta na po tayo dito sa beneficiary. So dito kailangan natin ilagay yung father's name. By the way guys, kung hindi nyo kilala or unknown yung father niyo, pwede nyo i-click itong box katabi ng click if father is unknown. Pero kung alam nyo naman yung papa ninyo, wag nyo na pong i-click yan. Dito na tayo sa baba, click if father's name has complete name, last name, and first name only, or single name only. So kayo nang bahalang pumili dyan. Tapos dito sa father's name, ilagay nyo ng tama ang last name, first name, at middle name ng papa ninyo. Make sure na hindi magkakabaliktad yung pagkakalagay. Tapos dito kung may suffix siya, kagaya ng junior, senior, the third, the fourth, ilagay nyo na lang po dito. Pero kung wala, wag nyo na pong galawin yan. Then automatic na rin pong malalagay yung mother's maiden name kasi naka-fill up na tayo kanina. Tapos dito tayo sa baba, kung kayo ay may asawa, ilagay nyo po yung last name, first name, at middle name dito. Kung may suffix, ilagay nyo po dito. Pero kung wala, wag nyo na pong galawin. Then ilagay nyo na lang po dito yung date of birth. So make sure guys, maiden name ng asawa ninyo yung ilalagay dito. At kung okay na, dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng pangalan ng anak ninyo. So ilagay nyo yung last name, first name, at middle name. Tapos kung may suffix, ilagay nyo, tapos yung date of birth dito. So for example guys, marami kayong anak. So pwede nyo pong i-click itong add row para madagdagan ang pangalan ng mga anak ninyo dyan. So kung marami kayong anak, ilagay nyo po lahat dyan. Pero kung wala kayong anak, huwag nyo na pong fill upan yan. Kung isa lang yung ilalagay ninyo. Tapos dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng beneficiaries other than parents, spouse, or children. So ilagay nyo na lang po dito. At kung marami, pwede nyo i-click pa rin itong add row. Basta fill upan nyo na lang po lahat, ilagay nyo ng maayos yung last name, first name, at middle name. Then, kung may suffix, ilagay nyo, tapos ilagay nyo rin po ang date of birth. Pero kung wala naman kayong other beneficiaries, huwag nyo na pong fill upan yan. At pagkatapos kung okay na at na-review nyo na lahat, pwede nyo nang i-click itong save. At pagkatapos i-click nyo ang okay, then click nyo na po itong next para makaproceed na.
At mapupunta na po tayo dito sa paglalagay ng preferred user ID. By the way guys, sa mga hindi nakakaalam kung ano ito po yung gagamitin ninyo once mag-login kayo sa inyong SSS online account. So dapat maglagay kayo ng 8 to 20 characters. Dapat may letra, may number, at dapat walang mga special characters except lang sa underscore. By the way guys, may example naman dito kagaya nito, 1_close1234. So pwede pangalan ninyo underscore, tapos apelyido, tapos number. So depende na yun sa inyo, basta madali nyo na lang po matatandaan. So mas maganda, screenshot nyo po para hindi nyo po talaga makalimutan para makapag-login kayo sa inyong SSS online account. At kung okay na, dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng personal record. So dito ilagay nyo po yung height ninyo, dapat naka-centimeter, tapos yung weight ninyo naka-kilogram. At kung okay na, dito naman tayo sa baba. By the way guys, sa pag-apply ng SSS number ng client ko, may maintenance po sa SSS card yung SSS. Kaya hindi tayo nakaproceed dito, pero wala naman pong problema yan kung ganito yung lumabas. Pero kung kayo ay nag-apply tapos meron kayong mga kailangang fill upan nyo na lang po lahat. So ngayon, kailangan nating i-click itong save. Pagkatapos click natin itong okay. Then, kung wala ng problema, i-click na po natin itong next. At kung okay na, mapupunta na tayo dito sa pag-review ng mga information na nilagay natin. Make sure tama yung contact information, home address, mga beneficiaries, yung mga pangalan, spelling guys, i-double check nyo pong maigi. So kung okay na, mas maganda screenshot nyo po lahat. Then dito na tayo sa pinakababa. So dito guys, kung may mali sa mga information na nilagay ninyo, yung mga spelling, pwede nyo pong i-click muna itong previous tapos i-edit nyo lahat yung mga mali doon. Pero kung okay naman at wala naman problema, na double check na triple check na at okay talaga, pwede nyo na pong i-click itong generate SSS number. Pagkatapos may makikita kayong ganito na kung masubmit nyo na daw, hindi na kayo makakabalik para i-edit pa yung mga information na mali doon. So dapat okay lahat at kung okay na, i-click nyo na po itong yes. So yun na nga guys, 95% complete na po yung application natin. So para matapos yan, kailangan na natin mag-upload ng supporting document. So ito po yung mga valid IDs and documents na tinatanggap nila. So pwede kayo mag-submit ng birth certificate or kung wala, pwede kayo mag-submit ng baptismal certificate, driver's license, passport, PhilSys ID, PRC card, SSS digitized ID, Siemens book or yung UMID card. So pwede po kahit isa lang sa mga nandito. Pero kung wala kayo niyan sa mga nabanggit natin, itong letter A at letter B, kung wala kayo niyan, pwede dito tayo sa letter C. So para makita nyo lahat ng mga valid IDs and documents dito sa letter C, pwede nyo i-click itong click to view all. Ito po lahat ang valid IDs and documents na tinatanggap nila. So kailangan nyo pong magdala ng kahit dalawa lang sa mga nandito. Make sure lang na yung dadalhin nyo tama yung spelling ng pangalan ninyo na nakalagay doon. Dapat sa dalawa na dadalhin ninyo may isa na makikita ang date of birth doon. So kung meron na kayong valid IDs and documents, pwede nyo nang i-upload yan dito. Pero kung hindi pa ready or wala pa talaga kayong valid IDs and documents na masasubmit, huwag mag-alala kasi pwede pa rin kayong mag-proceed. At huwag mag-alala kasi meron pa rin kayong makukuhang SSS number at yung SSS number na yun ay lifetime na po yan. Yun nga lang, temporary pa yung SSS number na yon. Ibig sabihin ng temporary, pwede nyo na pong hulugan or hulugan ng company ninyo pero hindi pa kayo makakakuha ng mga benefits or mga loans kung hindi kayo magsasubmit ng mga documents or valid IDs na kinakailangan nila. Pero kung may time na kayo at meron na kayong valid IDs and documents, pwede na po kayong pumunta sa pinakamalapit na SSS branch at mag-submit kayo ng valid IDs and documents doon para maging permanent na po yung SSS number ninyo. So kung mag-a-upload kayo ng valid IDs and documents dito or kung hindi kayo mag-a-upload, wala pong problema, pwede niyo na pong i-click itong submit. At may makikita po kayong ganito, do you want to proceed without submitting the documentary requirements? Dahil hindi tayo nag-submit pero gusto nating makakuha ng SSS number, so i-click lang natin itong proceed.
At pagkatapos may makikita tayong 100% complete na. So congratulations, successful na daw yung pag-apply natin ng SSS number. Tapos dito sa baba, scroll down nyo na lang po, may makikita kayong registration information. So screenshot nyo po to kasi napaka-importante po ng part na ito. So nandito po yung transaction number ninyo, tapos nandito yung SSS number ninyo, name of applicant, tapos yung date of birth. So ulitin ko, screenshot nyo po ang part na ito at pwede nyo namang i-click itong print and download personal record. At ganito po yung form na makikita ninyo, mas maganda screenshot nyo na rin po ito. At pwede nyo rin pong i-click itong print and download SSS transaction number slip. So ganito po yung lalabas dyan. So, ito na po yung transaction number slip ninyo. I-screenshot nyo rin po ito kasi napaka-importante rin po nito. At pagkatapos pwede nyo rin pong i-click itong print and download SSS number slip. So, ganito po yung makikita ninyo. Nandito na po yung SSS number ninyo at meron ding barcode dyan. So, mas maganda screenshot nyo kasi ito yung purpose ng pag-apply ninyo ng SSS number online. So, ito na po yung SSS number ninyo. At pagkatapos guys, kung na-screenshot nyo na lahat, pwede nyo na pong i-click itong done. Then sa akin, mga ilang segundo lang or minuto, may na-receive din akong email na kagaya nito. So nandito po yung SSS number, yung pangalan niyo, date of birth, time, tapos yung application number, tapos nandito yung SSS number slip ninyo, yung personal record multipurpose ID, tapos itong transaction number slip. So, screenshot nyo rin po ang mga nandito sa email. So, ganun lang po kadali kumuha ng SSS number online. At pwede nyo na pong hulugan yan or hulugan ng company ninyo. At bukas ituturo ko sa inyo ang continuation nito kung paano naman i-register yan through online. At pag-uusapan natin yan bukas step by step process para yung user ID ninyo magkaroon na po yan ng password at makapag-login na kayo online.